Sa mismong araw ng kasal ng sarili kong anak pinalayas niya ako. Isipin niyo ang hiya. Ako ang gumastos sa lahat. Halos 3 milyong piso para sa pangarap niyang kasal. Ginawa ko ang lahat bilang isang ama. Pero sa araw na yon, para sa kanya isa lang akong istorbo. Isang bagay na kailangang itapon. Pero hindi niya alam na ang tunay na kapangyarihan ay nasa aking mga kamay. Ang aking lihim na yaman. Ang aking bank account. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay pagbawi ng aking dangal. At pagtuturo ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Kung naranasan mo nang ituring na parang dayuhan ng sarili mong pamilya, mag-like at subscribe na. At kwentuhan mo ako sa comment saan ka nanonood. Ang umaga ng kasal ng aking anak na si Maria Clara ay nagsimula sa isang paglubog ng araw na pinintahan ang kalangitan ng Cebu ng mga kulay ginto at rosas. Isang sulyap pa lang sa labas ng aking bintana, mula sa maliit ngunit pinakamamahal kong bahay sa lumang bahagi ng lungsod, ay sapat na para bumalot sa akin ang isang damdaming halo-halong galak at kaunting kaba. 19 na taon akong nanirahan sa bahay na yon. Doon lumaki si Maria Clara, doon niya iginuhit ang kanyang mga pangarap na damit pangkasal sa likod ng kanyang mga notebook. At doon ko siya sinabihan, noong 17 anyos pa lang siya, na ang mapapangasawa niya ay dapat karapat-dapat. Ngayong araw, pakiramdam ko ay ang katuparan ng lahat ng iyon. Sumakay ako sa aking lumang sasakyan, suot ang charcoal suit na pinili naming dalawa ni Maria Clara noong nakaraang Marso. Naaalala ko pa ang lambing ng kanyang mga daliri nang ayusin niya ang aking kurbata sa harap ng salamin sa fitting room at sinabi niya, "Tatay, nahihiya ako sa'yo. Masyado kang maganda." Ang mga salitang iyon ay itinago ko sa puso ko, isang munting lihim ng ngiti sa bawat pagkakataon. Pagdating ko sa Trangvin Estrella sa Daang Acacia, bumungad sa akin ang isang tanawin na parang kinuha mula sa isang pelikula. Ang napakalaking mansyon, napapalibutan ng luntiang hardin, ang bawat sulok ay pinalamutyan ng napakagara. Ang gastos. 1,500,000 piso. Ang numerong iyon ay nakaukit sa aking alaala dahil ako, si Mang Dante, mismo ang pumirma sa tseke. Pinirmahan ko iyon hindi lang sa aking panulat, kundi pati na rin sa buong pagmamahal at pagmamalaki ng isang ama. Ang pagmamalaki na tanging mga magulang lamang ang tunay na nakaunawa. Para sa aking anak, lahat ng iyon ay sulit. Ang Trangvin Estrella. Isang lugar na pinili ni Maria Clara mismo. Nakita ko na sa kanyang mga mata ang ningning ng pangarap habang ipinapakita niya sa akin ang mga larawan. Ang mga puting dobleng pinto ng bridal suite, ang mga gumagapang na baging sa matatag na pader na bato, lahat ay parang isang kwento sa isang aklat. Nang papalapit ako, naririnig ko na ang ingay sa loob. Mga babaeng nagtatawanan, tugtog, ang sadyang kaguluhan ng mga abay na abala sa paghahanda sa isang silid na sadyang masikip na para sa dami nila. Dahan-dahan akong kumatok 2 beses. Biglang tumigil ang tawanan. Bumukas ang pinto. Si Maria Clara ang nakatayo roon, suot ang kanyang puting garing na off-shoulder na gown. Ang damit na paulit-ulit niyang ipinakita sa akin sa mga larawan sa loob ng maraming buwan. Ang damit na nagpapaganda sa kanya ng sobra. Para siyang anghel, parang eksaktong kopya ng yumaong ina niya. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa kagandahan ng kanyang ina, na siyang ilaw ng aming tahanan. Ngunit, sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsara ito. Hindi kagyat, hindi parang sampal, kundi parang bintanang tahimik na isinara mula sa loob. "Kumusta, anak?" Umiti ako. "Ang ganda mo." "Sobra." Sinubukan kong magbiro na para bang karaniwan lang ang lahat. "Hindi ka imbitado sa bahaging ito." Natawa ako. Talagang natawa. Isang pilit na tawa. "Maria Clara, ano ka ba?" "Tay." Humakbang siya ng bahagya sa frame ng pinto. Sa likod niya, ang silid ay naging lubos na tahimik. 8 babae na biglang nagpakita ng labis na interes sa kanilang mga bukwet. "Paumanhin, ngunit hindi ka imbitado. Umalis ka." Ang mga salitang iyon sinabi sa paraang sasabihin mo sa isang estranghero. Sinabi sa paraang sasabihin mo sa isang taong pinili mong hindi na pahinain ng tama. Tumayo ako roon ng 4 na buong segundo. Bilang ko yon sa paanuman kahit sa sandaling yon. Alam niya. Kailangan niyang malaman. Ngunit ano ang alam niya? At gaano na niya katagal alam? "CJ." Sabi ko. "Iyan lang."
CJ. Tumalikod ako, naglakad pabalik sa landas na nababalutan ng baging, sumakay sa aking sasakyan, at umupo sa parking lot ng ari-arian na aking binayaran. Suot ang suit na tinulungan akong piliin ng aking anak. Tinitigan ko ang manibela na parang may utang ito sa akin na paliwanag. Dito, ang karamihan ng mga lalaki ay tatawag, magte-text, magmamakaawa, gagawa ng eksena, ipaglalaban ang kanilang damdamin. Pero ako, Mang Dante, hindi ako ang karaniwang tao. Ang pagtataka, ang sakit, at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagtataksil ay bumalot sa akin. Bakit? Bakit sa araw na ito? At ano ang nagbago? Hindi ko pa alam noon na ang kaganapang iyon ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay pabalik sa isang lihim na matagal nang inilibing, at ang muling pagtuklas ng isang katotohanan na magpapabago sa lahat. Ang aking sasakyan, isang mapagpakumbabang pick-up truck na matagal nang naging kasama ko sa hirap at ginhawa, ay tila naging isang silid na puno ng yelo. Nakaupo ako sa driver's seat, ang makina ay patay, ang katahimikan sa loob ay mas mabigat kaysa sa ingay ng daan sa labas. Kanina lang, ang Trangvin Estrella ay puno ng buhay, ng musika, ng tawanan. Ngayon, mula sa kinaupuan ko, ito ay isang marilag na istruktura na tila nagtatago ng isang malalim na lihim. Ang aking damit, ang charcoal suit na pinili namin ni Maria Clara, ay unti-unting nayuyupi, ngunit hindi iyon ang aking iniisip. Ang aking isipan ay blanko, subalit puno ng isang hindi maipaliwanag na sakit. Ang mga salitang, umalis ka, ay paulit-ulit na umaalingaw sa aking isip. Hindi ang tono, kundi ang kawalang damdamin sa likod ng mga salitang iyon. Ang paraan ng pagbigkas ng aking sariling anak na para bang hindi niya ako kilala. Ito ay isang sugat, hindi sa balat, kundi sa puso, na mas malalim pa sa anumang pinsala na aking naranasan sa buhay. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang mapait na kalungkutan, at ang kalungkutan ay nagbunga ng isang pagdududa. Isang pagdududa na matagal ko nang itinago sa pinakamalalim na sulok ng aking damdamin. Sa halip na bumalik at magmakaawa, sa halip na magdulot ng gulo sa araw na dapat ay puno ng kagalakan, isang kagalakan na, sa tingin ko, ay para sa kanya, may ibang nagtulak sa akin. Isang kakaibang pagpapasya. Hindi ito galit na nagbubulag. Hindi ito ang init ng matinding paghihiganti. Mas parang isang malamig na pagtanggap, isang kumpirmasyon. Ang kumpirmasyon ng isang bagay na matagal ko nang pinaghihinalaan, kahit hindi ko masabi kung ano yon. Kinuha ko ang aking telepono. Ang screen ay maliwanag sa madilim na interior ng aking sasakyan. Nag-login ako sa aking banking API. Ang mga numero, ang mga transaksyon, ang mga pangalan ng supplier, lahat ay naroon, malinaw na nakasulat. Ang Trangvin Estrella, 1,500,000 piso. Ang caterer, ang florist, ang IE, ang photographer, bawat detalye na aking inaprubahan sa loob ng mahigit 7 buwan ng pagpaplano. Dahan-dahan, isa-isa, pinindot ko ang cancel sa bawat nakabinbing bayad. Ang 1,500,000 piso para sa lugar. Ang 350,000 piso para sa catering na pinili ni Maria Clara. Ang 150,000 piso para sa mga bulaklak na kanyang pinangarap. Ang 80,000 piso para sa IE na magpapatugtog ng kanilang paboritong kanta. Ang 120,000 piso para sa photographer na kukuha ng mga alaala. Bawat isa ay sumasagisag sa isang piraso ng pangarap na itinayo namin. Sa loob ng humigit kumulang 9 na minuto, ang kabuang 2,500,000 piso na pinaghirapan kong ipunin at ibuhos para sa kasal ng aking anak ay naglaho. Wala na. Sa bawat pagpindot, hindi ko naramdaman ang kapangyarihan. Hindi ito nagbigay sa akin ng lakas. Sa halip, naramdaman ko ang isang malalim na kawalan, isang malalim na paghihirap. Pakiramdam ko, para akong isang ama na nagkukumpirma lamang ng isang matagal nang nararamdaman. Na anuman ang nangyayari sa araw na ito, hindi ito tungkol sa pera. At kailanman, hindi ito naging tungkol sa pera. Hindi. Ito ay tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Mas personal. May ideya ako, isang pakiramdam sa aking kalooban na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano ko nalaman. Basta alam ko lang. May umarkila sa isang tao. Sino? Para saan? Bakit? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang maglaro sa aking isip. Isang malamig na pakiramdam ng pagkabahala, isang pagdududa na nagsimula ng umusbong.
Ang simpleng pagpindot sa cancel ay higit pa sa pagtigil ng bayarin. Ito ay isang senyales. Isang senyales na ang laro ay nagbago. Kailangan kong umalis sa lugar na yon. Kailangan kong lumayo. Ngunit sa aking pagtalikod, hindi ako tumatakas. Hindi. Kailangan kong bumalik sa simula upang maunawaan kung paano humantong sa sandaling ito ang lahat. Ang pangangailangan na maunawaan ay higit sa lahat. Ang tunay na kwento, ang mga taon na humantong sa umagang ito, ay kailangan kong balikan. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Ang loob ng aking pick-up truck ay nananatiling tahimik, ngunit ang aking isipan ay puno ng alingaw-ngaw. Ang matinding sakit mula sa mga salita ni Maria Clara ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pagtataka. Hindi ito nagsimula sa umagang ito. Hindi. Para itong mga maliliit na bato na unti-unting nakolekta sa loob ng aking sapatos, hindi ko pansin sa umpisa hanggang sa masakit na ang bawat hakbang. Unti-unti akong binabalikan ng alaala, ang mga pangyayari sa loob ng 6 na linggo bago ang araw na ito ng kasal. Nagsimula iyon ng napakababa. Napakababaw na sa simula, tinawanan ko lang o binaliwala. Isang voicemail mula sa isang numerong hindi ko kilala. Humaba ang ring, walang pangalan sa screen. Nang tawagan ko ulit, hindi naman sinagot. Nagdududa ako noon pero hindi ko pinansin. Marami kasing ganoong tawag ngayon. Hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin. Baka may nagkamali lang, bulong ko sa sarili ko. Pagkatapos may napansin ang aming kapitbahay na si Aling Nena. Si Aling Nena, na mahilig magkwento habang nagdidilig ng kanyang mga orkidyas tuwing umaga. Nagkwento siya na para bang wala lang. Mang Dante, sabi niya habang nakaturo sa labas, may nakaparadang kulay abo na sedan sa kanto natin. 2 Martes na akong nakikita. Siguro taga-ibang lugar lang. Hindi ko rin masyadong pinagtuunan ng pansin. Siguro nga, sagot ko. Mga bagong lipat siguro. Ngunit may bahagyang kurot sa aking puso. Hindi naman kasi uso ang basta-basta na lang nakaparada sa tahimik naming kanto. Ngunit ang talagang nagpatunog ng alarma sa aking kalooban ay ang biglang pagbabago sa mga tawag ni Maria Clara. Si Maria Clara, ang aking anak na napakamahal. Tuwing linggo, hindi nawawala ang kanyang tawag. Kumusta po, Tay? Nakakain na po ba kayo? Pupunta po ba kayo ng maaga sa Sabado? Ang mga tanong na iyon ay musika sa aking pandinig. Iyon ang mga tanong ng isang nagmamahal na anak. Pero sa mga nakaraang linggo, nag-iba ang tono. Ang kanyang mga tanong ay naging kakaiba. Hindi tungkol sa kasal. Hindi tungkol sa pang-araw-araw. Naging tungkol sa kanyang yumaong ina. Tungkol sa mga taon bago siya ipinanganak. Tungkol sa isang bayan na tinatawag na San Isidro. Ang San Isidro ang pangalang iyon ay hindi ko narinig na binanggit ng malakas sa loob ng 23 taon. Ang bawat pantig ay parang hamog na bumabalot sa aking nakaraan. Bakit, Maria Clara, bakit mo naman natanong ang tungkol sa San Isidro? Tanong ko. Sinubukan kong gawing kaswal ang aking boses, ngunit naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Tay, sagot niya, mabilis. Masyadong mabilis. Tinitignan ko lang po kasi ang mga lumang litrato. May nakita po akong mga bagay sa isang kahon. Hindi ko siya pinilit. Hindi ko kinumpirma. Hindi ko rin naman itinanggi. Pagkatapos ng lahat, ako, si Mang Dante, ay isang ama na may sariling mga kahon na mas gusto kong manatiling sarado. Ngunit ang totoo, ang pagbanggit ni Maria Clara sa San Isidro ay sapat na para magsimula ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ang ideya na may naghahalungkat sa nakaraan, ang nakaraan na matagal ko nang itinago sa pinakamalalim na sulok ng aking puso. Ang panghuling palatandaan, ang talagang nagpatindi ng lahat, ay ang tawag mula kay Mang Nestor, isang matalikong kaibigan mula sa trabaho noon. Tawag sa akin ni Mang Nestor, at may kakaibang pagtataka sa kanyang boses. Mang Dante, sabi niya, may tumawag sa akin. Sabi nila, nag-check daw sila ng background. Nagtanong sila tungkol sa'yo. Tungkol sa akin. Tanong ko, sinisikap na magpanggap na kalmado. Nagtanong sila, nasaan si Mang Dante noong tag-init ng 2001? May nabanggit ba siyang babaeng nagdangalang at doon, biglang naputol ang tawag. Nawala ang signal. Pinilit kong tawagan ulit si Mang Nestor, ngunit hindi na siya masagot. Ang salitang 2001. Ang babae. Ang bahagyang kurot sa aking dibdib ay naging isang matinding kirot.
Hindi na ako nagduda. May nag-imbestiga. At ang iniimbestigahan nila ay isang bagay na aking inilihim, iningatan, at itinago sa loob ng 23 taon. Isang bagay na, kung mailalantad, ay hindi lang magpapabago sa pananaw nila sa akin, kundi magpapabago sa lahat. Bawat alaala. Bawat sakripisyo. Bawat sandali na inakala nilang naiintindihan nila. Muling isusulat nito ang buong kwento. At ang pinakamahalaga, ito ang uri ng lihim na maaaring magpaliwanag kung bakit ang isang anak na babae, sa araw ng kanyang kasal, ay titingin sa kanyang ama at sasabihin, umalis ka. Kinumpirma na ang aking hinala. Ang mga bato sa aking sapatos ay naging malalaking buhangin na nagpapabigat sa bawat hakbang. Ang nakaraan ay hindi lamang kumatok sa pinto. Ito ay pumasok na sa loob. At kung ano ang susunod na mangyayari, hindi ko pa alam. Nakaupo ako sa aking pick-up truck, nakapark sa gitna ng maraming mamahaling sasakyan, at ang aking mundo ay tila umiikot sa isang tahimik na paraan. Ang sikat ng araw na kanina lang ay nagbigay ng kulay sa umaga ay tila lumabo, at ang init nito ay hindi na maramdaman. Ang pag-cancel sa lahat ng mga bayarin sa kasal ay hindi isang gawa ng galit, kundi isang gawa ng desperasyon na umunawa. Ang mga palatandaan, ang mga pahiwatig na nagsimula pa ng ilang linggo, ay ngayon ay nagdikit-dikit, bumubuo ng isang larawan na matagal ko nang kinatatakutan. Sa loob ng 23 taon, ako, si Mang Dante, ay namuhay ng may labis na pag-ingat. Bawat desisyon, bawat salita, bawat kilos. Lahat ay sinuri ng doble, triple, upang masiguro na walang bahid ng nakaraan ang makalulutang sa ibabaw. Hindi ako nagkaroon ng gulo sa batas. Hindi ako naging masamang tao. Sa mata ng karamihan, ako ay isang masipag na ama, isang matulungin na kapitbahay, isang disenteng Pilipino na gumagawa ng tama. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang lihim. Isang lihim na hindi ko kailanman sinabi kay Maria Clara, maging sa kanyang yumaong ina na si Aling Elena. Ang lihim na ito hindi ito krimen. Gusto kong malinaw iyon. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako naging dahilan ng kapahamakan ng sinuman sa pisikal na paraan. Ngunit ito ay isang uri ng lihim na mas malalim pa sa mga krimen na iyon. Ito ay isang pagkakamali sa pagkatao. Isang pagkakataon na ako ay naging duwag. Isang sandali na tinalikuran ko ang isang tao na nangangailangan ako. Ito ay isang marka sa aking kaluluwa na hindi ko kailanman ganap na napatawad sa sarili ko. Naramdaman ko ang lamig ng aircon ng sasakyan sa aking pisngi, ngunit ang aking isipan ay naglalakbay pabalik sa isang mainit na tag-araw. Tag-init ng 2001. San Isidro. Ang mga alaala ay parang lumang pelikula na biglang nag-play sa aking isipan. Ang mukha ng isang babae. Ang mga pag-uusap. Ang mga pangako na hindi natupad. Ang pagtalikod ko sa isang responsibilidad na dapat ay aking pinanindigan. Iyon ang lihim. Ang paglitaw ng lihim na ito, iyon ang kinatatakutan ko. Hindi lang nito mababago kung paano ako nakikita. Mas masahol pa rito, babaguhin ito kung paano nakikita ang lahat. Bawat alaala na mayroon si Maria Clara sa akin. Bawat sakripisyo na inakala niyang ginawa ko nang walang pag-aalinlangan. Bawat sandali na inakala niyang nauunawaan niya ang kanyang ama. Lahat ng iyon ay muling susulatin, baliktad. Ang kanyang pagmamahal sa akin, ang aming matibay na samahan, ay maaaring maging isang ilusyon. At doon, sa gitna ng aking mga pangamba, isang nakakabulantang na realization ang tumama sa akin. Isang malinaw na pangunawa. Ang mga salita ni Maria Clara kanina, umalis ka, at ang paraan ng pagbanggit niya roon, ay hindi lang basta pagpapalayas. Hindi lang ito basta galit. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok. Gustong malaman ni Maria Clara kung lalaban ako. Kung ipaglalaban ko ang aking lugar. Kung hihingi ako ng paliwanag. Kung tatanggi akong umalis ng ganoon na lang. Dahil ang Mang Dante na nasa mga liham na nakita niya, ang Mang Dante sa San Isidro noong 2001 ay isang taong lumayo sa isang mahirap na sitwasyon. Isang taong umatras. Gusto niyang malaman kung ako pa rin ang taong iyon. Kung ang aking pag-alis ngayon ay pagpapatunay lamang ng kanyang pinakamasamang takot. Na kapag nahaharap ako sa pagsubok, lumalayo ako. Sumusuko. Ang isiping iyon ay mas masakit pa sa kanyang mga salita. Ang kanyang pananahimik sa loob ng 8 buwan, ang kanyang mga tanong, ang kanyang investigasyon, lahat ay patungo sa sandaling ito.
Isang sandali ng paghuhusga. Ang aking desisyon na i-cancel ang mga bayarin sa kasal ay naging isang dalawang talim na espada. Sa aking isip, ito ay isang paraan upang ihinto ang lahat, upang pilitin ang isang paghaharap. Ngunit sa kanyang isip, maaari itong basahin bilang isa pang pagtalikod. Isang ebidensya na pinatutunayan lamang ang kanyang mga pinaghihinalaan. Ang bigat ng lahat ng ito ay bumalot sa akin, mas mabigat kaysa sa anumang jacket na aking isinuot. Kung ano man ang susunod na mangyayari, hindi ko pa alam. Ngunit naramdaman ko na ang lupa ay nagsisimulang gumalaw sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ako makapanatili rito. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong humarap. Dahil ang pagsubok na ito, hindi lamang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa aming pamilya. At ang susunod na hakbang ko ang magtatakda ng lahat. Nakaupo ako sa aking sasakyan, ang makina ay patay, ang katahimikan ay bumabalot sa akin na parabang isang kumot na puno ng bigat. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang mga buko ay namumuti. Ang aking isipan ay naglalakbay, pabalik-balik sa mga palatandaan, sa mga kakaibang tanong ni Maria Clara, sa naputol na tawag ni Mang Nestor. Ang pag-cancel sa halos 2,500,000 piso para sa kasal ng aking anak ay hindi isang aksyon ng paghihiganti. Hindi. Ito ay isang tahimik na pahayag. Isang pahayag na mayroong mas malalim na nangyayari kaysa sa nakikita ng mata. Biglang buzz. Ang aking telepono ay umugong sa aking bulsa, isang malakas na tunog na pumutol sa mapait na katahimikan ng aking pag-isip. Hindi si Maria Clara. Hindi si Juanito. Isang numero na hindi ko kilala. Ang 614 na area code ay nagpapahiwatig na galing ito sa isang lugar na malayo, marahil sa isang bayan sa labas ng aming lalawigan, o marahil sa kabisera. Halos hayaan ko na lamang itong magpatuloy sa pag-ugong. Ano pa ba ang maaaring mas masahol pa sa nangyari sa akin ngayong umaga? Ngunit may isang bagay. Isang matinding kaba sa aking dibdib. Isang matinding pag-aalala. 23 taon ng mainat na pamumuhay ang nagtulak sa akin na buksan ang mensahe. 7 salita. Iyon lamang. Alam niya ang tungkol sa San Isidro. Kailangan nating mag-usap. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Ang aking mga mata ay muling binasa ang mensahe. 1 beses. 2 beses. 3 beses. San Isidro. Ang pangalan ng bayang iyon parang isang lumang kanta na biglang tumugtog sa aking tainga pagkatapos ng mahabang panahon. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naging mas malamig. Ang lahat ng mga hinala, ang lahat ng mga kaba, ang lahat ng mga matagal nang nakabaon na takot ay biglang umusbong, naglalabasan sa ilalim ng lupa ng aking kalooban. Hindi ito basta-basta. Ang San Isidro ay hindi isang pangalan na matutuklasan lang ng sinuman. Ito ay isang lugar na inilibing ko ng napakalalim, kasama ang lahat ng alaala at mga pasya na ginawa ko doon. 23 taon. 23 taon ng pananahimik. Ng pagtatago. Ng pagtatayo ng isang buhay na malinis na walang bahid ng nakaraan. Ngayon, may isang taong nakakakilala sa pangalang iyon. At ang taong iyon ay may alam. Ang aking kamay ay unti-unting lumipat sa susi. Ang pagdududa, ang pagkalito, ang sakit na dulot ni Maria Clara ay biglang naging pangalawa. Mayroong isang mas malalim na sugat na muling binuksan. Isang sugat na akala ko ay matagal nang gumaling, natakpan na ng oras at ng mga bagong alaala. Ngunit hindi pala. Pinapaandar ko ang aking truck. Hindi na ako nakatingin sa Trangvin Estrella. Wala na akong pakialam sa mga bulaklak, sa musika, sa lahat ng pangarap na itinayo ko na aking ginawa na parang abo. Ang halos 2,500,000 piso ay naging walang halaga sa harap ng 7 salitang iyon. Nagsimula akong magmaneho. Silangan sa daang akasya. Malayo sa lahat ng kaganapan ng kasal. Malayo sa kagalakan, sa mga pagdiriwang, sa lahat ng ingay na akala ko ay magbibigay ng kasiyahan sa aking anak. Ngunit hindi ito pagtakas. Hindi. Ito ay isang pagharap. Ang kalsada ay tila humahaba. Ang mga puno sa gilid ay tila nagiging malabong mga anyo. Ang tanawin ay unti-unting nagbabago mula sa mga garang bahay patungo sa mas simpleng mga bahay kubo, at pagkatapos ay sa mga bukirin. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at pag-asa,
ngunit ang aking kalooban ay puno ng kaba. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 23 taon, pinayagan kong maglaro sa aking isipan ang San Isidro. Ang lahat ng detalye. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pagsisisi. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Ano ang gusto niyang sabihin? Paano niya nalaman ang tungkol sa San Isidro? Ang mga tanong na ito ay nagsalitan sa aking isipan, bawat isa ay mas matindi kaysa sa nauna. Hindi ko pa alam noon na ang pagtuklas sa katotohanan ay magiging mas mahal pa kaysa sa anumang kasal. Mas mahal pa sa lahat ng pera na aking nawala. Ngunit sa bawat paggulong ng aking sasakyan, alam kong papalapit ako. Papalapit ako sa katotohanan. Nagmaneho ako nang hindi iniisip ang patutunguhan, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, tila yun na lang ang tangi kong koneksyon sa realidad. Ang mga tanawin sa labas ng bintana ay nagmistulang blur, ang mga puno at bahay ay nagsama-sama sa isang malabong larawan. 20 minuto ang lumipas at biglang nakita ko ang karatula. Mabuhay Dinner. Isang lumang kainan sa gilid ng National Highway, malapit sa isang kanto na kilala sa mga maliliit na tindahan at bulaluhan. Ang Mabuhay Dinner. Isang lugar na tila hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Nandoon na ito mula pa noong 1974, ayon sa signage na bahagya ng kupas, at pakiramdam ko, nandoon na ito bago pa ako isilang. Ang uri ng lugar na alam mong mananatili doon habang tayong lahat ay unti-unting lumilipas. Ang loob ay puno ng mga silya at mesa na gawa sa kahoy at lumang vinyl na may mga bitak na, sa palagay ko, ay may kanya-kanyang kwento. Ang amoy ng sariwang kape at nilagang baboy ay bumati sa akin pagkababa ko sa sasakyan. Kailangan ko ng ganoong lugar. Isang lugar na walang koneksyon sa Trangvin Estrella, walang bahid ng sakit na dinulot ni Maria Clara. Isang lugar na, sa loob ng maraming taon, ay naging aking neutral ground. Dito ako umiinom ng kape tuwing maaga, o kumakain ng silog kapag kailangan ko ng matibay na almusal bago magtrabaho. Ito ang aking kanlungan mula sa mundo, isang tahimik na sulok kung saan ang mga problema ay tila bahagyang lumalayo. Pumasok ako. Ang loob ng Mabuhay Dinner ay tulad ng dati. Ilang nakatatandang mamamayan ang nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Ang ingay ng pinggan mula sa kusina, ang boses ng kutsara na tumatawag ng order. Nag-order ako ng kape. Black. Mahilig ako sa kape na malakas, tulad ng buhay na pinipilit kong pagdaanan. At tulad ng dati, kinuha ko ang upuan sa dulong sulok, nakaharap sa pinto. Isang ugali na nakuha ko matagal na, isang likas na pag-iingat na hindi ko na kailanman ipinaliwanag sa kahit kanino. Inilabas ko ang aking telepono. Ang screen ay nagningning. Muli kong binasa ang mensahe. Alam niya ang tungkol sa San Isidro. Kailangan nating mag-usap. Walang konteksto. Ang numerong may 614 na area code ay tila mula sa malayo. Hindi ko talaga kilala. Hindi ako nakipag-usap sa sinumang may ganoong numero kamakailan. Ngunit ang salitang San Isidro, hindi iyon isang salita na basta na lang matutuklasan ng isang estranghero. Ang salitang iyon ay inilibing ng mahigit 2 dekada ng sadyang pananahimik. Kahit sino pa ang nagpadala nito, malinaw na nagpursige siya ng husto para mahanap ito. May malalim na siyang nalalaman. Napakagat ako sa aking labi. Nagsimulang lumitaw ang mga tanong sa aking isipan, tulad ng mga bula sa kumukulong tubig. Sino? Ano ang gusto niya? Paano niya nalaman? Naging mabilis ang tibok ng aking puso, hindi sa takot, kundi sa matinding pag-aalala. Isang pag-aalala para sa mga lihim na matagal kong iningatan. Nagtype ako ng 2 salita. Sino ito? Sa loob ng 1 minuto, dumating ang sagot. Isang taong nandoon. Oh. Iyon lang ang nasabi ko. Hindi ko binigkas. Sa aking isipan lamang. Oh, yan talagang nakakatulong iyan. Ang pagiging hindi malinaw ng sagot ay lalong nagpakaba sa akin. Hindi nito nilinaw ang sinuman. Lalo pa nitong pinarami ang aking mga pagdududa. Inilagay ko ang telepono ng nakatalikod sa mesa at uminom ng aking kape. Uminom ako ng dahan-dahan, sinisikap na pakalmahin ang aking sarili. Naisip ko ang sarili ko, si Mang Dante, 23 taon na ang nakakaraan. Mas bata. Mas walang muwang. Mas madaling mauto. Nasa San Isidro.
Umiibig sa isang babae na hindi si Aling Elena, ang ina ni Maria Clara. Nasa isang lugar na hindi ko dapat pinuntahan. Gumawa ng isang desisyon na sinabi ko sa sarili ko noon na yon lang ang tanging pagpipilian. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tama ba ako sa pagpasyang iyon. Ang alam ko lang, si Aling Elena, ang aking asawa, ay hindi kailanman nalaman ang tungkol doon. Nagkakilala kami pagkalipas ng 1 taon matapos ang San Isidro, at nagpakasal kami 2 taon pagkatapos. Pumanaw siya nang si Maria Clara ay 11 taong gulang pa lamang, isang katotohanan na nananatili pa rin sa aking dibdib na parang bato na hindi kailanman nalusaw. Hindi nalaman ni Aling Elena dahil hindi ko sinabi sa kanya. At hindi ko sinabi kay Maria Clara dahil may mga pinto na, kapag na-welded mo na, kailangan mong iwanan na sarado. Ngayon, tila nakahanap si Maria Clara ng blowtorch. Biglang umugong muli ang aking telepono. Parehong numero. Nasa Mabuhay Dinner ako sa Daang Akasya. Suot ko ang asul na jacket sa may bintana. Dahan-dahan akong tumingala. Sa kabila ng kainan, 3 upuan ang layo mula sa akin, may isang babae na nakaupo, mahigpit na nakahawak sa isang baso ng kape. Mga huling 50 anyos, maikling puting buhok, asul na jacket, tulad ng sinabi niya. Nakatingin na siya sa akin, may kalmadong ekspresyon ng isang taong matagal nang pinaghandaan ang sandaling ito. Nakilala ko siya. Hindi agad. Ito ay parang pagkilala sa isang kanta sa unang 3 nota. Isang bagay sa katawan bago pa maunawaan ng utak. Si Aling Carmen Santos. O iyan ang alam kong pangalan niya noon. Iba na siguro ang kanyang apelyido ngayon. Iba na ang kanyang buhay. Ngunit ang kanyang mga mata. Matatag. Malungkot. Ang mga mata ng isang babae na nakakita ng isang bagay na hindi na niya mabubura sa kanyang alaala. Ang mga matang iyon ay hindi nagbago. Kinuha ko ang aking kape, lumakad papunta sa kanya, at umupo sa tapat niya nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang susunod na mangyayari ay magpapabago sa lahat. Ang ingay sa Mabuhay Dinner, ang kalansing ng mga pinggan, ang mahihinang usapan ng mga kumakain, ang tawag ng kusinero para sa bagong order, lahat ay tila lumalayo, nagiging isang malabong tunog sa aking pandinig. Ang aking mundo ay naging si Aling Carmen, nakaupo sa tapat ko, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin nang may kalmado, ngunit malalim na damdamin. Parang inihanda niya ang sarili para sa sandaling ito, matagal na. At ako? Ako ay isang sundalong walang kalasag, walang armas, nakahanda para sa anuman. Aling Carmen, sabi ko, ang pangalan niya ay parang isang lumang tugtugin na bumabalik mula sa isang nakalimutang kahon. Ang aking boses ay mas malakas kaysa sa aking naramdaman. Ang pangalan niya ay matagal ko nang itinago sa pinakamalalim na sulok ng aking isipan. Mang Dante, sagot niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa aking naalala. May bahagyang lungkot sa kanyang tono, ngunit mayroon ding matatag na lakas. Mas matanda ka na tingnan. Hindi ko napigilan ang maging diretsyo. Ito ay hindi panahon para sa matatamis na salita. Mukha kang isang taong sumusubaybay sa aking anak. Hindi siya kumurap. Hindi niya binago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nananatili siyang kalmado, tila isang lawa na hindi kayang galawin ng anumang hangin. Hindi ko siya sinubaybayan, Mang Dante. Siya ang naghanap sa akin. Nagulantang ako sa kanyang sinabi. Hindi basta-basta nakahanap ang mga tao sa iyo, Aling Carmen. Hindi pagkatapos ng 23 taon. Hindi kaugnay ng isang bayan na walang sinumang nagsasalita. At ang aking anak, hindi siya basta tao lang. Tiningnan niya ako ng diretsyo, at may isang bahagyang anino ng pagtataka sa kanyang mga mata, na agad namang nawala. Ang iyong anak ay hindi ordinaryong tao. Naghahanap siya sa loob ng 8 buwan. 8 buwan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin nang mas matindi kaysa sa anumang suntok. Pakiramdam ko ay may tumama sa akin. 8 buwan. Sa loob ng 8 buwan, si Maria Clara, ang aking anak, ay naghahanap ng katotohanan tungkol sa akin, tungkol sa aming nakaraan. Umarkila siya ng isang investigador mula sa Maynila. Isang mahusay na investigador, Mang Dante. Nahanap niya ako sa loob lamang ng 6 na linggo. 8 buwan. Sa loob ng 8 buwan, tumatawag si Maria Clara sa akin tuwing linggo. Nagpapadala ng mga larawan ng mga centerpiece para sa kasal, nagtatanong kung mas gusto ko ba ang karne o manok sa reception. Pinayagan niya akong bayaran ang lahat ng ito. Ang bawat sentimo, bawat piso.
Sa loob ng 8 buwan na yon, habang abala ako sa pagpili ng bulaklak at paghahanda sa kanyang kasal, nagtatayo siya ng isang kaso laban sa akin. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay bumalot sa akin, isang lamig na mas matindi kaysa sa aircon ng sasakyan. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig, halos hindi ko makilala. Tumingin si Aling Carmen sa kanyang baso ng kape. Hindi lahat. Hindi pa. Ano ang ibig sabihin ng hindi pa? Sa wakas ay tumingala siya, ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit matatag. Ibig sabihin, gusto kong kausapin ka muna. Sa tingin ko, karapat-dapat ka naman sa ganoon. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Iyan ay napakabuti mo, Aling Carmen. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Umiling siya, at may isang bahagyang talim sa kanyang boses. Huwag kang ganyan, Mang Dante. Huwag kang maging sarcastic sa akin. Mas matagal ko nang dinala ito kaysa sayo, at dinala ko ito ng mag-isa. Kaya huwag kang maging mapagbiro ngayon. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay bumibilis. Ang kanyang mga salita ay totoo. Matagal na niyang dinala ang bigat ng nakaraan. Sabihin mo sa akin. Ano ang alam niya? Pinisil ni Aling Carmen ang kanyang baso ng kape. Ang bawat salita na kanyang binitawan ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon na kumakalat sa aking kalooban. Alam niya na nasa San Isidro ka noong tag-araw ng 2001. Alam niya na hindi ka nag-iisa roon. Alam niya na may nangyari na hindi mo kailanman sinabi. Huminto siya. Ang ingay ng mabuhay dinner, ang mga pinggan, ang mga usapan, ang tawag ng kusinero, biglang tila napakalayo. Parang nawala ang lahat ng tunog sa mundo maliban sa boses ni Aling Carmen. Hindi pa niya alam ang tungkol sa sanggol. Ang salitang iyon sanggol. Para akong pinutulan ng hininga. Ang aking mga daliri ay namanhid. Ang aking lalamunan ay biglang nanuyo. Walang nagsimula akong magsalita, ngunit hindi ko natapos. Mang Dante. Huminto ako. Nandoon ako, sabi niya ng mahina. Huwag kang magkunwari. Ang aking kape sa harap ko ay lumamig na. Ang lamig ay tila sumasalamin sa lamig na biglang bumalot sa aking puso. Ang bigat ng lihim, ang bigat ng nakaraan, lahat ay bumalik ng buo. Ngayon, kailangan kong malaman ang lahat. Kung ano ang nangyari pagkatapos ng aking pag-alis. Kung ano ang tunay na lihim na patuloy na nagpapahirap kay Aling Carmen. At kung ano ang magiging epekto nito sa aking anak, si Maria Clara. Ang salitang sanggol ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, parang isang malakas na kampana sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng mabuhay dinner ay tuluyang nawala. Ang mundo ay naglaho, at ang tanging nanatili ay ang mukha ni Aling Carmen, at ang nakakagulantang na impormasyon na kanyang ibinigay. Pakiramdam ko, nawalan ako ng hininga. Ang lahat ng dugo sa aking katawan ay tila biglang bumalik sa aking puso, na ngayon ay mabilis ang tibok, tila isang tambol na nagbabala ng isang matinding kaguluhan. Walang-walang ganoon, Aling Carmen, pilit kong sinabi, ang aking boses ay halos pabulong. Ang aking lalamunan ay nanuyo, at ang baso ng kape sa aking harapan ay tila 1,000,000 milya ang layo. Nagtatangkang tanggihan ang katotohanan na matagal nang inilibing. Ngunit tiningnan ako ni Aling Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit matatag. Mang Dante, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may bigat na hindi matatawaran. Nandoon ako. Sa bawat sandali. Kaya huwag kang magkunwari. Ang pagtanggi mo ay hindi magpapabago sa nangyari. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin, at sa sandaling iyon, alam kong wala na akong matatakbuhan. Ang katotohanan ay narito na. Ang totoo tungkol sa tag-init ng 2001 na hindi ko kailanman binanggit sa kahit sinong nabubuhay na tao, ay bumalik sa akin ng buong linaw. Ako, si Mang Dante, at si Aling Carmen ay magkasama sa loob ng 4 na buwan. Hindi simpleng kaswal lang. Tunay na magkasintahan. Ako noon ay 29 na taong gulang, nagpapalit-palit ng trabaho, gumagawa ng consulting work na nagdala sa akin sa iba't ibang maliliit na bayan sa Visayas. Ang San Isidro ay dapat na 2 linggong stop lang. Ngunit naging 4 na buwan yon dahil sa kanya. Si Aling Carmen, siya ang dahilan. Nang sinabi niya sa akin na siya ay nagdadalang tao, hindi ko iyon nahawakan ng maayos. Iyan ang pinahinahong bersyon. Ang totoo ay ako ay nagpanik.
Nagpanik ako sa isang paraan na nagbunyag kung sino talaga ako sa edad na 29, isang lalaki na hindi pa handang maging ama, at isang duwag para aminin iyon ng malakas. Umalis ako. Sinabi ko sa sarili ko na magiging maayos siya. Sinabi ko sa sarili ko na hahanapin ko siya. Ngunit hinding-hindi ko iyon ginawa. Ang hindi ko alam, ang pinili kong huwag alamin sa loob ng 23 taon, ay kung ano ang nangyari pagkatapos. At ngayon, malalaman ko na. Ano ang nangyari, Aling Carmen? Tanong ko, ang aking boses ay isang pabulong. Sinabi niya ito nang walang pag-aalinlangan, ang paraan ng pagsasalita ng mga tao sa mga bagay na matagal na nilang tinanggap dahil sa paulit-ulit na paglalahad. Kaya, walang bata na naroon ngayon kung iyon ang iyong iniisip. Hindi iyon ang lihim. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko, isang hininga na hindi ko namalayan na matagal ko nang pinipigilan mula nang binanggit niya ang salitang sanggol. Kung gayon, ano? Kung walang bata, tanong ko, ano ang lihim? Ang lihim, sabi niya, at sa wakas ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, ay alam ni Maria Clara na umalis ka. Alam niya na may kasama kang iba, na may nangyari, at na tumakas ka. Wala siya sa lahat ng detalye, Mang Dante. Ngunit sapat na ang alam niya. Ang kape sa aking harapan ay tuluyang lumamig. Hindi ko naramdam ang sarili ko. Naramdaman ko ang lahat ng sinabi niya, bawat salita, bawat pantig. Ang lihim ay alam ni Maria Clara kung anong klase ng ama ang mayroon siya. Pakiramdam ko ay may tumama sa aking dibdib. Performance. 26 na taon ng pancakes tuwing Sabado ng umaga, ng paghatid sa kanya sa eskwela, ng pag-upo sa harap na hilera sa bawat resital, at ng pagmamaneho ng 11 oras papunta at pabalik nang inoperahan siya sa appendix habang nasa kolehiyo. At lahat ng iyon ay tiningnan ni Maria Clara, at pinagtaka kung ang alinman sa mga iyon ay totoo. Ang katotohanan ng iyon ay tumama sa isang lugar na malalim, isang lugar na walang kinalaman sa San Isidro. Siya ang nagplano nito ngayong umaga, sabi ko, hindi isang tanong. Sagot ni Aling Carmen. Ang pagpapalaya sa akin, ang pinto sa aking mukha sa araw ng kanyang kasal. Natawa ako, maikli, walang saya. Gusto niyang makita kung lalaban ako. At kinansela mo ang mga bayarin, sabi ni Aling Carmen. Walang paghuhusga sa kanyang boses, isang katotohanan lang. Sa palagay ko, hindi iyon ang tugon na inaasahan niya. Hindi ako gumaganap para sa mga pagsubok, Aling Carmen, sabi ko. Alam ko yan, Mang Dante, sagot niya. Tiningnan niya ako ng maingat. Pero siya, hindi pa niya alam. Hindi pa. At sa ngayon, nasa loob siya ng trangke na yon, iniisip na pinatunayan ng kanyang ama ang kanyang pinakamasamang teorya, na kapag nagiging mahirap ang mga bagay, si Mang Dante ay sumasakay sa kanyang truck at lumalayo. Ang aking telepono ay nagsisimula ng umilaw sa mesa sa pagitan namin. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman. Pero tiningnan ko pa rin. 12 tawag na hindi nasagot. 10 mula sa isang numerong hindi ko kilala, ang wedding coordinator marahil, na nasa gitna ng matinding propesyonal na krisis dahil sa mga nakanselang bayarin. Isa mula kay Juanito, na ikinagulat ko, at isa mula kay Maria Clara. Walang voicemail, nakalagay lang ang tawag sa loob na parang isang tanong. Tumawag siya. Pagkatapos ng lahat, ang damit, ang pinto, ang 3 salita, tumawag siya. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang pagsubok. Kailangan kong bumalik, sabi ko. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Alam ko. Ngunit ngayon, alam ko rin kung bakit. Ang aking telepono ay patuloy na umiilaw sa ibabaw ng mesa, sa pagitan naming dalawa ni Aling Carmen. Ang maliwanag na screen nito ay parang isang ilaw sa dilim, nagbibigay ng mensahe na hindi ko pa alam kung paano babasahin. 12 tawag na hindi nasagot. 10 mula sa isang numerong hindi ko kilala, ang wedding coordinator siguro, na nasa gitna na ng matinding gulo dahil sa mga nakanselang bayarin. Isang tawag mula kay Juanito, na nagulat ako dahil hindi ko inasahan ang kanyang pagtawag. At isang tawag mula kay Maria Clara. Walang voicemail. Wala. Tanging ang tawag lang na nakalista sa call log, nakaupo doon na parang isang malaking tandang pananong. Tumawag siya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kanina, ang damit, ang pinto, ang mga salitang umalis ka, tumawag siya. Ibig sabihin, ang pagsubok na yon hindi pa tapos. Hindi pa. Naramdaman ko ang pag-asa, ngunit may kasamang matinding kaba.
Kailangan kong bumalik, sabi ko, ang aking boses ay malalim at may matinding bigat. Dahan-dahang tumango si Aling Carmen, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin nang may pag-unawa. Tila nababasa niya ang aking mga iniisip, ang aking mga damdamin. Alam ko, Mang Dante. Tiningnan ko siya ng matagal. May isang bagay na gumalaw sa kanyang mukha, isang matandang damdamin, komplikado, at hindi pa ganap na nalutas. Ang nakaraan naming dalawa. Ang mga lihim. Ang mga sakit. Ngayon, kami ay nasa iisang bangka, na parehong nakaharap sa isang katotohanan na matagal nang inilibing. Sasama ka ba? Tanong ko. Hindi ito utos. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa isang paghaharap na alam kong hindi ko kayang gawin mag-isa. Tiningnan niya ako ng matagal. Mayroong malalim na pag-isip sa kanyang mga mata, isang halo ng pag-aalinlangan at pagpapasya. May mga bagay na kailangan niyang marinig mula sa ating dalawa, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mga bagay na hindi magiging malinaw nang walang kumpletong larawan. Hindi iyon isang. Hindi direktang sagot. Ngunit higit pa yon sa isang. Ibig sabihin, susundan kita. Ibig sabihin, haharapin natin ito ng magkasama. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Inilabas ko ang aking pitaka. Naglagay ako ng sapat na pera sa mesa para sa aming dalawang kape at higit pa roon. Hindi ko na inintindi ang presyo. Ngayon, may mas mahalaga akong kailangan bigyan ng pansin. Tumayo ako. Sa labas ng bintana ng Mabuhay Dinner, nakikita ko ang aking sasakyan sa parking lot. Ang skyline ng Cebu ay mababa at kulay abo sa tanghali. Ang mga ulap ay nagsisimulang magtumpukan, ang paraan nila sa Pilipinas, bago biglang bumuhos ang malakas na ulan at babasain ka ng buo. Isang tumpok ng ulap. Ito ay parang simbolo ng aking kalooban, puno ng pagdududa, ngunit mayroong bahagyang pag-asa. Hindi ko pa alam noon kung ano ang sasabihin ni Maria Clara kapag nakita niya akong naglalakad pabalik sa mga pintong iyon. Hindi ko pa alam noon na ang tawag ni Juanito ay walang kinalaman sa kasal. At hindi ko pa alam noon na ang investigador na inarkila ni Maria Clara ay hindi lang naghukay ng tungkol sa San Isidro. May nakita rin siyang iba. Isang bagay na hindi ko rin alam na umiiral. Isang bagay na mas malalim pa. Pero sa ngayon, sapat na ang alam ko. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong harapin ang aking anak. Lumabas ako ng Mabuhay Dinner. Ang sariwang hangin ay humipo sa aking mukha, nagbibigay ng bahagyang paggising. Sumakay ako sa aking sasakyan, at sumunod si Aling Carmen sa kanyang sariling sasakyan. Nagmaneho ako pakanluran sa National Highway, pabalik sa Daang Acacia, pabalik sa Trangvin Estrella, pabalik sa aking anak. Sa pagkakataong ito, hindi ako lumalayo. Sa pagkakataong ito, bumabalik ako. Hindi para sa isang paghihiganti, kundi para sa isang pagkakataon. Isang pagkakataon na ayusin ang mga nasira. Isang pagkakataon na ipaliwanag ang mga bagay na matagal nang hindi na ipapaliwanag. Isang pagkakataon na ipakita sa aking anak kung sino talaga ako, hindi ang lalaking nagkamali sa nakaraan, kundi ang ama na handang lumaban para sa kanya. Ang paglalakbay pabalik ay nagsimula. At ang pag-asa, bagamat bahagya, ay naroroon. Bandang 11:30 nang muli akong bumalik sa Trangvin Estrella. Ang sikat ng araw sa labas ay tila hindi na kasing liwanag ng kaninang umaga. Ang simoy ng hangin ay may dalang kakaibang bigat. Ang parking lot, na kaninang umaga ay puno ng pag-asa, ay ngayon ay pinupuno ng kakaibang tensyon, ang uri ng tensyon na nangyayari lamang kapag ang mga magagarang plano ay tahimik na bumabagsak. Nakita ko ang wedding coordinator, isang matalinong babae na nakasuot ng kulay abong blazer, nakatayo malapit sa pasukan, hawak ang telepono sa kanyang tainga. Ang ekspresyon niya ay parang nag-update siya ng kanyang resume sa isip. 2 tauhan ng caterer ang nakasandal sa isang van, halatang naguguluhan. May isang florist naman na nakaupo sa hood ng kanyang sasakyan, nagbabrowse sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, parang isang babae na nakakita na ng wire transfer na bigla na lang naglaho. Walang humarang sa akin nang pumasok ako. Kamangha-mangha ang ginagawa ng kumpiyansa. Maglakad ka na parang ikaw ang may-ari ng lugar, lalo na kung ikaw naman talaga ang nagbayad ng halos lahat. Si Aling Carmen ay huminto sa likuran ko. Hindi ko siya hinintay. Naglakad ako ng diretsyo sa pangunahing pasukan, sa pasilyo na pinalamutyan ng mga puting rosas at malambot na ilaw.
Nilagpasan ko ang isang string quartet na tumigil na sa pagtugtog, at nakaupo na lang doon, hawak ang kanilang mga instrumento na parang mamahaling props. Pagkatapos, itinulak ko ang pinto patungo sa silangang pakpak kung nasaan ang bridal suite. Ang pasilyo sa labas ay tahimik na ngayon. Ang kaguluhan kanina ay napalitan ng isang bagay na mas tahimik at mas masahol pa, ang katahimikan ng mga taong naghihintay na may masira. Kumatok ako ng isang beses. Agad na bumukas ang pinto na parang may naghihintay sa kabilang panig nito. Hindi si Maria Clara. Si Juan ito. Tiningnan niya ako ng may ekspresyon na hindi ko inasahan. Hindi galit. Hindi ang depensibong tindig ng isang nobyo na ang kasal ay aking winasak sa pinansyal. Tiningnan niya ako at sinasabi ko ito bilang isang lalaking nakasuot na ng eksaktong mukha na yon, relieved. Mang Dante, sabi niya, huminga siya ng malalim, salamat sa Diyos. Bakit ikaw ang sumasagot sa pinto ng bridal suite? Tanong ko. Kasi po, kinandado ni Maria Clara ang sarili niya sa banyo, 20 minuto na ang nakalipas at ayaw niyang lumabas, sabi niya, lumihis upang papasukin ako. At kaya po ako tumawag sa inyo, kasi po hindi ko na alam ang gagawin. Pumasok ako. Ang silid ay walang laman. Wala na ang mga abay. Ang mga bulaklak ay bahagyang nalanta na dahil sa init ng napakaraming tao. Ang buong pangarap ay tila pagod na ngayon. 2 baso ng tsampag ang nakalagay pa rin sa vanity table, isa ay hindi pa nagagalaw. Mula sa likod ng nakasarang pinto ng banyo, katahimikan. Tiningnan ko si Juanito. Gaano ang alam mo? Hinaplos niya ang kanyang buhok. Sapat na po. Huminto siya. Sinabi niya po sa akin ang tungkol sa investigador 2 buwan na ang nakalipas, tungkol sa San Isidro, tungkol sa kung ano ang sinusubukan niyang malaman. Tumigil siya sandali. Sinabi ko po sa kanya na kausapin na lang niya kayo. Ayaw niyang makipag-usap, sabi ko. Gusto niyang subukan. Alam ko po, sabi niya ng mahina. At sinabi ko po sa kanya na mali iyon para sa anumang halaga. May halaga yon. Hindi ko sinabi sa kanya, ngunit may halaga yon. Naglakad ako patungo sa pinto ng banyo at tumayo sa harap nito sandali. 26 na taon ng pagkakakilala sa taong ito. Bawat bersyon niya, ang paslit na tumatawag sa spaghetti na pasketi, ang teenager na umiyak sa sasakyan pagkatapos ng kanyang unang heartbreak at pinangako sa akin na huwag sabihin sa sinuman na umiyak siya. Ang dalagang tumawag sa akin mula sa kolehiyo ng 2:00 ng umaga. Hindi dahil may problema, kundi dahil gusto lang niyang makipag-usap. Lahat ng iyon ay nakasiksik sa isang nakasarang pinto. Kumatok ako 2 beses. Pareho ng pagkatok ko sa pinto ng bridal suite kaninang umaga, na tila 1 taon na ang nakakaraan. Walang sagot. Maria Clara. Ang aking boses ay lumabas ng mas matatag kaysa sa aking naramdaman. Bumalik ako. Katahimikan. Alam kong hindi yan sapat. Alam kong ang umagang ito ay marahil eksaktong tulad ng pinakamasamang iniisip mo sa akin. Inilagay ko ang aking isang kamay ng patag sa pinto, hindi dramatiko, naroon lang. Pero bumalik ako at may kasama akong kailangan mong makilala. At sa tingin ko, oras na para itigil natin ang pagsubok sa isa't isa at sabihin na lang ang totoo. Isang mahabang pagtigil pagkatapos ay ang click ng kandado. Bumukas ang pinto at nandoon ang aking anak, nakaupo sa gilid ng bathtub sa kanyang damit pangkasal, puting garing, off-shoulder. Ang 2,500,000 piso na pangarap na may maskara na malinaw na sinubukan niyang ayusin, ngunit hindi niya nagawa. At ang ekspresyon ng isang taong naghahanda para sa isang bersyon ng pag-uusap na ito sa loob ng 8 buwan, at ngayon ay biglang hindi sigurado kung handa na siya. Kagaya niya ang kanyang ina, masakit sa puso. Umupo ako sa nakasarang takip ng inidoro, sa tapat niya, dahil wala ng ibang upuan. At dahil hindi ito isang usapan na ginagawa ng nakatayo. Ngayon, oras na para sa katotohanan. Ang mundo ay tila huminto sa loob ng maliit na silid paliguan na yon. Nakaupo si Maria Clara sa gilid ng bathtub, ang kanyang puting garing na damit pangkasal ay tila nagmistulang luma na sa bigat ng emosyon. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagdududa at pagtatago, ay ngayon ay masakit, may bahid ng luha na sinubukan niyang burahin, ngunit hindi nagtagumpay. Kagaya niya ang kanyang yumaong ina, si Aling Elena, na sa bawat tingin ko ay tila nakikita ko rin ang pagmamahal at paghihirap na minsan kong nasilayan sa kanyang mga mata.
Umupo ako sa nakasarang takip ng inidoro, sa tapat niya, dahil wala nang ibang upuan, at dahil alam kong hindi ito isang usapan na ginagawa ng nakatayo. Tiningnan niya ako. Tiningnan ko rin siya. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa amin. Umarkila ka ng tao, sabi ko, hindi isang tanong, kundi isang pagkilala sa katotohanan. Sagot niya, ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Habang pumipili tayo ng mga centerpiece, may isang bagay na kumislap sa kanyang mukha, marahil ay paghingi ng paumanhin, o ang pagod ng pagdadala ng isang lihim, habang nagkukunwari na walang problema. Maria Clara, sabi ko, ang aking boses ay malumanay. Hindi ako galit. At totoo iyon. Hindi ako galit. Ang galit ay napalitan ng isang mas malalim na pakiramdam, isang pagnanais na umunawa. Hindi ako galit. Gusto ko lang maintindihan kung ano ang hinahanap mo. Ang mga salita ay tila naglutang sa pagitan namin, mabigat at totoo. Si Maria Clara, nakaupo pa rin sa gilid ng bathtub sa kanyang damit pangkasal, ay tiningnan ako ng matagal. Sa kanyang mga mata, hindi ko na nakita ang pagdududa, kundi isang bagong pag-unawa. Ang pait ay unti-unting lumisan, at ang naiwan ay ang malalim na bakas ng sakit at pagsisisi. Hindi ko po naiintindihan ang dahilan noon, tatay, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Natakot po ako sa kung sino kayo. Akala ko po, ang tatay na mahal ko ay hindi totoo. Alam ko, anak, sagot ko. At naiintindihan ko. Hindi madali ang katotohanan. Lalo na kung matagal itong itinago. Pero ang lihim na yon, sabi niya, dahan-dahan, tila sinusuri ang bawat salita, ay nagpakita na isa ka lang palang tao. Na nagkakamali. Tumango ako. Anak. Nagkamali ako. Malaking pagkakamali. At ang tatay na iyon ang tatay na nagkakamali, na natakot, at umalis, patuloy ni Maria Clara, ang kanyang tinig ay lumakas ng bahagya, akala ko po, iyon pa rin ang tatay ko. Ang tatay na aalis. Hindi na ako yon, anak, sagot ko, nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, buo na ang aking loob. Pero naiintindihan ko kung bakit kailangan mong malaman. Kung bakit kailangan mong subukan. Bumalik ang tingin niya sa akin, at sa pagkakataong ito, mayroong bahid ng luha sa kanyang mga mata na hindi niya na sinubukang burahin. Isang luha ng lumbay, ngunit mayroong bahid ng pagpapalaya. Pasensya na po, tatay, sabi niya ng mahina. Sa pintuan kanina. Sa paraan ng pagkasabi ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. At ako, anak, pasensya na kung inabot ng 23 taon bago ako naging karapat-dapat sa iyong pagtitiwala ng walang pagsubok. Natawa siya, isang maikling tawa, basang-basa, ngunit totoo. Ito ang pinakatotoong tawa na narinig ko sa buong umaga. Isang tunog na pumutol sa tensyon at nagdala ng kaunting ginhawa. Sa labas ng silid paliguan, lumakad si Juanito papalapit mula sa bintana, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Ang kanyang tindig ay tahimik, ang tindig ng isang mabuting tao na nananatili sa isang bagay na hindi niya kayang ayusin. Si Aling Carmen ay nakatayo malapit sa pinto, ang kanyang asul na jacket ay suot, ang kanyang mga kamay ay magkasama. Dala niya ang 23 taon ng kanyang sariling komplikadong damdamin sa isang silid na puno na. Nang makita ni Maria Clara si Aling Carmen, mayroong bahagyang paglawak ng kanyang mga mata. Kinilala niya ito mula sa kanyang investigasyon. Ito si Aling Carmen Santos, sabi ko. Siya ay taga San Isidro, at tutulungan niya akong ipaliwanag ang isang bagay na matagal ko nang dapat ipaliwanag. Nag-usap kami sa loob ng 40 minuto. Ikinalat ko ang lahat ng aking nakaraan, ang tungkol sa 2001, tungkol kay Aling Carmen, tungkol sa 4 na buwan na ginugol ko sa isang bayan na hindi ko dapat pinanatilihan. At ang pasya kong umalis na hindi ko pa kailanman lubos na napatawad sa sarili ko. Puno ng kababaang loob at pagtatapat. Dinagdagan ni Aling Carmen ang mga bahagi na hindi ko alam. Ang kanyang pagkawala. Ang mga buwan pagkatapos. Ang paraan ng kanyang muling pagtatayo at pagpapatuloy sa buhay, at ang paggawa ng isang buhay na tunay na maganda, tunay na sa kanya. Hindi ako narito para isakdal ang iyong tatay, sabi ni Aling Carmen sa isang punto, na direktang nakatingin kay Maria Clara. Gusto kong maintindihan mo yan. Matagal ko nang tinanggap ang nangyari. Narito ako dahil karapat-dapat siyang sabihin sa iyo ng personal, na may kumpletong larawan, hindi ang kalahating bersyon na natuklasan ng iyong investigador. Nakikinig si Maria Clara sa lahat ng iyon nang hindi sumasabat, na, kung kilala mo si Maria Clara,
ay isang pambihirang bagay. Nang matapos kami, matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Kaya ang lihim, sabi ni Maria Clara ng dahan-dahan. Ay nagkamali kayo, nabata kayo at natakot at umalis. At pinagsisisihan niyo iyon mula noon. Iyan ang karamihan, sagot ko. At ang tatay na gumawa niyan, tiningnan niya ako ng maingat, sa tingin mo, iyan pa rin ba kayo? Hindi. Hindi ako nag-alinlangan. Pero naiintindihan ko kung bakit kailangan mong alamin. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Pinigilan niya ang mga luha, matigas ang ulo, tulad ng dati. Pasensya na po sa pinto, sabi niya ng mahina. Kaninang umaga. Sa paraan ng pagkasabi ko. At ako, anak, pasensya na kung inabot ng 23 taon bago ako naging karapat-dapat sa isang bagay na mas mahusay kaysa sa isang pagsubok, sabi ko, may bahid ng pagtawa sa aking boses. Natawa siya, isang maikling tawa, basa, ngunit totoo. Ang pinakatotoong tunog na narinig ko sa buong umaga. Lumapit si Juanito mula sa bintana at tumayo sa tabi niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod niya sa tahimik na paraan ng isang taong alam kung kailan lalabas at kung gaano karaming espasyo ang kukunin. Napansin ko yon. Itinago ko yon sa aking isipan. Mabuting tao. Kaya, sabi ni Maria Clara, pinunasan ang sulok ng kanyang mata nang may pagpipigil na ipagmamalaki ng kanyang ina. Kinansela ninyo ang halos 2,500,000 piso na bayarin kaninang umaga. Sagot ko. Kaya, pwede niyo po bang i-uncancel yon? Inilabas ko ang aking telepono, sinisimulan ko na ang trabaho. Naantala ang kasal ng 2 oras at 14 na minuto. Ang coordinator ay kapansin-pansing tumanda. Ang caterer ay nagkaroon ng maikling emosyonal na sandali malapit sa mga appetizer. Ang string quartet ay tinugtog ang parehong 3 piyesa ng 4 na beses bawat isa at nanatiling napakaprofesional tungkol doon. Ngunit si Maria Clara ay lumakad sa pasilyo sa Trangvin Estrella sa Daang Acacia, na hawak ang braso ng kanyang ama. Sa isang damit na siyang lahat ng iginuhit niya sa papel noong bata pa siya, ikinasal niya si Juanito sa harap ng lahat ng mahalaga. Nakaupo si Aling Carmen sa 2 hilera. Umiyak siya ng kaunti. Hindi ako nagtanong at hindi siya nagpaliwanag at pakiramdam ko, tama lang iyon. Sa reception, nakita ako ni Maria Clara sa aking mesa sa panahon ng unang song break. Umupo siya, kinuha ang isang piraso ng tinapay mula sa aking plato nang hindi nagtatanong, isang ugali na nagsimula ng 4 na taong gulang pa lamang siya at tila walang expiration date, at tumingin sa akin ng patagilid. Tatay, sa susunod na susubukan niyo akong bigyan ng pagsubok. Walang susunod na pagkakataon, sabi ko. Dahil sa susunod na may tanong ka tungkol sa kung sino ako, tatanungin mo ako ng malakas. Na parang tao, dagdag niya. Katahimikan sandali. Sige, sabi niya. Deal. Sumandal siya at inilagay ang kanyang ulo sa aking balikat ng eksaktong 3 segundo. Sa parehong paraan na ginawa niya noong bata pa siya, nang ang mundo ay masyadong maingay at kailangan niya ng isang lugar upang ipahinga ito sandali. Pagkatapos ay tumayo siya, inayos ang kanyang damit at lumakad pabalik sa kanyang asawa. At umupo ako doon sa isang silid na muntik ko nang masunog, at naisip, may mga bagay na karapat-dapat balikan, halos lahat ng bagay. Kung may lakas ka lang ng loob na ibalik ang iyong sasakyan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-hit sa like button at pag-subscribe para sa mas marami pang totoo at nakasentro sa pamilyang mga kwento.